Warriors cut na naman ang igugupit natin ngayon mga kaspire. Walang kamatayang warriors cut. Sinimulan natin sa pag-clipper overcomb para matanggal natin yung makapal na buhok neto ni tropa dahil natagalan nga siya bago magpagupit. Actually, lagi naman talaga matagal to magpagupit si tropa kaya humahaba talaga ng husto yung buhok neto ni bro. Sulit naman talaga yung bayad kapag kagano. Gumamit nga tayo niya ng 1.5 na guard para nga makagawa na tayo ng canvas na paggagawa natin ng taper fade. At ang technique naman na ginawa natin dito ay rekta-rekta na ratrata na to pare. Usually gumagawa tayo ng hardline pero ngayon ay hindi tayo gagawa ng hardline, rekta na to. Maganda rin kapag marami tayong technique na alam kasi kapag marami sa ating nakapila or naghahabol tayo ng oras, makakapag-swap tayo ng mabilisang technique. Pero wag kayong mag-alala ka-aspiring dahil pareho lang din naman yung nagiging result. Minsan nga ay yung alternative technique natin is yun pa yung mas mabisa. Kaso kapag gaganong technique naman ay advisable ko sa mga may experience na sa barbering dahil medyo tansya-tansyahan talaga ang laban doon. Pero kung beginner ka pa lang, try mo rin. Malay mo, diyan ka pala mas naging komportable, di ba? Sa totoo lang, ang mga barbero may iba-ibang technique talaga. Kasi pwede ka makapag-adapt ng knowledge mula sa iba, pero hindi 100%. Kaya mo talagang gawin yung mga ginagawa nila. Minsan nagagawan mo pa ng mas magandang flavor yung mga ginagawa nila or nakikita mo sa social media. Ibig sabihin nun, bawat isa sa atin ay may sarili-sariling formula. Pero dito sa larangan ng barbering, dapat ang nasa isip mo is never stop learning. Kasi from time to time, nagbabago-bago talaga yung mga hairstyle na nagugustuhan ng mga kabataan at mga susunod pang henerasyon. Baka mamaya ang umuso ng gupit, yung mga sa tuktok na lang yung bawas or sa tuktok yung fade, baliktad na ba? Kaya kahit papano kailangan talaga natin makapag-adapt kahit man ayaw natin sa mga ganong klaseng style pero yung mga kliyente natin ay possible na yun yung mga gusto nila eh. Kaya kahit ayaw natin, syempre kliyente pa rin yung masusunod dahil sila naman din yung magbabayad. At syempre para makuha natin yung satisfaction nila, kailangan natin silang sundin. Para din malaki-laki yung tip natin. Kung baga, ihalin tulad na lang natin yung barbering sa doktor. May mga doktor na general doctor yung tawag. Ibig sabihin, pag naging doktor ka, ang unang step na pagdadaanan mo is maging general doctor. Kapag nag-aral ka pa, ay magiging ka ng espesyalista. Ngayon, kung ihalin tulad na natin sa barbering, mas maganda kung maging general ka muna. General barber. Dapat lahat alam mo yung classic, alam mo yung modern, at iba't ibang klaseng technique. Ngayon, kapag ka nalaman mo na lahat yon, ay mamili ka na lang kung saan ka magiging komportable or saan ka magiging kilala. Sa modern ma, classic ba, or general ba? Depende sa kung ano trip mo. Ang ibig ko lang naman kasing sabihin, gumawa ka ng sarili mong branding. Gumawa ka ng obra na kung saan ka mas makikilala. Kunyari ako, kung napapansin nyo, halos paulit-ulit yung mga gupit ko, mga taper fade, blowout, warriors cut, mod cut, lahat ng modern haircut ay ginugupit ko. Specialized naman ako sa ganun. So, ibig sabihin, yun yung branding ko at doon ako nakilala. Kaya sobrang importante talaga sa atin ang knowledge. Paano ka magiging mas knowledgeable sa paggugupit? Unang-una sa lahat, experience. Pangalawa, manood ka ng mga video, i-adapt mo, i-try mo, idagdag mo sa kaalaman mo. Magtanong ka sa mga professional barber at kung may malapit sa inyong barbershop, kapag hindi ka pa namamasukan sa barbershop, ay pwede ka magtanong-tanong doon sa mga barbero na yun at tropahin mo sila para may malaman ka. O kaya naman maghanap ka ng mga kaalaman dito sa social media. Isang bukas na libro ang social media ngayon. Ako, nagtuturo ko. Or nagbibigay ng tips lalong-lalo na sa mga beginner at kahit pa sa may mga experience na sa barbershop. Maging bukas lang dapat yung isip mo ka-aspiring. Huwag kang masyadong malaki yung ulo mo na yung tipong isasarado mo na yung pinto ng kaalaman dahil alam mo sa sarili mo na alam mo na lahat. Nagkakamali ka dahil ika nga, walang perfecto boy. Pero kung yun talaga yung nasa isip mo, di mas maigi para kahit papano mabuhay yung comment section sa mga kumukontra, sa mga nambabash, sa mga alam nila sa sarili nila na mas malupit sila, alam na nila lahat. Mali yan, mali yun. Basic lang yan, wala yan sa akin. Boy, wag ganun. Hindi na madadagdagan yung kaalaman mo yan kapag ganyan ka. Kita mo naman to, sa dami kong sinabi, halos patapos na pala yung gupit natin dito kay tropa. Texture
texturean na lang natin. Ganito lang pala mag-texture ng buhok. Pwede tayong gumamit ng thinning scissor pag point cutting or texturing. Or pwede naman tayong gumamit ng flat scissor para sa ganyan. Depende sa trip mo. May pagka-jean kasama pa lang itsura netong ginagawa natin dito. Pero warriors cut pa rin siya. Basta mas marami lang din talaga siyang texture kumpara sa mga usual na haircut. Kaya nagiging warriors cut kasi talagang durug na durug. Kaya eto style na natin si tropa. Lamas-lamasin lang natin ang ulo para malagyan ng product. Tapos ganyan-ganyan nilang natin. Yung tipong parang pinanggigigilan mo dahil pinapakita mo sa kanya kung gaano kaangas yung obra mo, no? Sis, napakaangas na naman nito ni tropa, oh. Parang jean kasama nga yung vibe, oh, pero maiksi. Kapag ginulo-gulo lang yan, warriors cut na yan. Basta lagi nyo lang tatandaan, pag mag-warriors cut kayo, bugbugin nyo lang ng texture. Pero wag naman yung sobrang mauubos na yung buhok. Okay na mga ka-aspiring, angas na ulit si tropa. Peace out sa inyo.